Kara tungkol dyan kahapon. Anong klaseng bahay? Safe ba naman? Maayos? Yes, isang lumang bungalow. Nirenta na lamang niya at ipaparenovate niya ng kaunti bukas. Alam ba niya na next week ko na gustong pumunta doon? Oo, sinabi ko kay Mr. Alcantara na i-rush ang renovation. Binigyan ko siya ng 2 days para matapos ang renovation na yon. Good. May ngiti sa kanyang mga labi habang komportable nakaupo sa swivel chair ng study room. Naalala niyang pag-uusap nila ni Manuel Alcantara noong nakaraang linggo sa isang restaurant sa Makati. Unang kita pa lamang niya rito, nakita na niyang malaking pagkakahawig ito kay Andrea. Baka sang kagwapuhan ito kahit may edad na. Nalaman ko mula kay Mama tungkol sa rancho ninyo, Mr. Alcantara. Nagkausap kami mag-ina. Ako mismo umapila sa kanya na tulungan ka sa isang kondisyon. Anong kondisyon, Mr. Benaventura? Call me Miguel. Masanay na ho kayo dahil mapapadalas ng pagkikita natin. Okay, Miguel. Anong kondisyon ang gusto mong mangyari? Well, I'm interested in your daughter, deklara niya. He was not the type to beat around the bush. My daughter? Hindi niyo siguro ako masisisi kung nagkagusto ako sa dalaga ninyo, sir. She is very attractive. Kilala mo ang anak ko? I only met her once in Cebu. Nagkagusto agad ako sa kanya pero mukhang hindi siya interesado sa akin. Tinarayan lang niya ako noon nung nasa Cebu kami. Since then, hindi ko na siya nakalimutan. Napabagay ito ng hangin. Mukhang mahihirapan ka, Miguel. May I ask why? May gusto siyang ibang lalaki. Sa katunayan, high school pa lang siya, halos sambahin na niyang lalaking yun. Taga doon din sa amin. Wala pa siya nagiging boyfriend. Wala siyang tinatanggap na manliligaw. Si John lang ang gusto niya. John? That's the name of the guy? Yes. Well, hindi ako nawawala ng pag-asa. Hindi pa naman sila kasal, diba? Tumango ito. Na hindi pa nga sila mag-boyfriend eh. I want to be near your daughter. Napailing ito. At sa lagay na yan, minsan kayo nagkita ng anak ko? Na-challenge ka siguro ng gusto sa pagiging suplada ng anak ko. Hindi siya sumagot. Matagal na napaisip ito bago dahan-dahang tumango. Well, I trust my daughter's sense of judgment. Siya ang bahala magpasya. You can flirt with her all you want at ako, hindi mangangamba't mapapariwara siya. And you're not exactly the type who would coerce any girl. I don't have to, really. Tama kayo. Masyado ako na-challenge sa anak ninyo. Malinis ang intensyon ko sa kanya kung yun ang gusto ninyong malaman. Napangiti siya, pagkatapos balikan sa isip ang usaping iyon. We will meet very soon, Andrea. Saan niya? Dumulog sa hapag si Andrea. Mukhang maganda ang gising mo ah. Puna sa kanya ng daddy niya. You're right, daddy. Sagot niya pagkatapos maglagay ng hotdog at bacon strips sa kanyang plato. John called me last night para sabihing dadalaw siya rito sa rancho on Saturday night. That's good. Napansin ko medyo close na kayo mula na magbalik bayan siya 2 weeks ago. Yes, Dad. I really can't believe it. Pero mukhang napapansin na niya ako finally. Tumango ito. May bago nga pala tayong kapitbahay. Anito. Natigil siya sa pagnguya. Bagong kapitbahay? Kailan pa tayo nagkaroon ng kapitbahay, Dad? Unless ang kapitbahay na sinasabi mo ay yung lumang bungalow sa bungad, a kilometer away from the ranch? Tama ka. Oh, may nakatira na sa bahay ni Tito Paul? Ani ang tinutukoy ay ang kaibigan nito. Yes, si Miguel, taga Maynila. Na-meet mo na siya? Oo, kahapon pa. Napadaan ako ron. Tumirik ang Fortuner natin sa mismong tapat ng bahay. Mabuti na lang tinulungan niya akong ayusin yung sasakyan. Kasama niyang pamilya niya? Binata si Miguel, good-looking guy. I want you to meet him. Inimbitahan ko siya mag-dinner dito tonight. Natawa siya. Daddy, don't you start matchmaking now dahil nandito na si John. Aniya saka tinuon ng atensyon sa pagkain. Magsasalita pa sana to nang biglang tumunog ang telepono sa sala. Para sa akin siguro yon, sabi nito. Excuse me, Iha? Sure, Dad. Mag-isang tinapos niya ang kanyang almusal. Umakyat siya sa silid niya at naligo na. Denim shorts at baby t-shirt at tinanohan niya ng boots ang isinuot niya. Hindi pa mataas ang araw ng umagang yon kaya maganda para sa pangangabayo. Namimiss na niya ang pangangabayo. 3 weeks na mula nang huli niyang sakyan si Courtney. Isang linggo kasi bago dumating si John, sa Mindoro sila naglagay ni Christine para sa wakeboarding, kasama isa pa nilang kaibigan na si Kara na isang bading. I'll go and ride Courtney, Daddy. Sabi niya na madaanan ng ama sa may sala. Okay, enjoy anak. Dumiretso siya sa kwadra at natanda niya roon ang isang may edad na katiwala ng rancho. Kamusta si Courtney, Mang Ikeng? Ngumiti ito. Namimiss ka na niya, Andrea. Sagot nito sabay bukas sa stall at tinila palabas si Courtney. Ang kanyang matikas sa Black Stallion. Regalo ng kanyang ama si Courtney nang nasa
Second year high school pa lamang siya. Parang kaibigan ng turing niya sa kabayo. Hinimasimas niya ang ulo ng kabayo. Hello, Courtney. Inalaline siya ni Mang Ikeng sa pagsampa kay Courtney. Hiya! Aniya sabay hagupit sa kabayo. Mula sa lupa ang mga paa nito at saka biglang kumaripas ang takbo. Napangiti siya. Kaya ganoon ang pinangalan nila sa kabayo dahil sa kabilisang taglay nito na nagbibigay ng matinding thrill sa kanya. Tuwing nakasakay siya rito, she felt so alive. Para bang solo niyang mundo. Para siyang ibong lumilipad habang humahampas sa kanyang mukha ang hangin. Humantong siya sa sapa na nasa dulong bahagi ng rancho. Isa rin ang sapa sa mga paborito niyang parte ng rancho. Napapalibutan niya ng mga naglalakihang pulo ng akasya. Sa paligid maririnig ang huni ng mga ibon at ang lagasas ng tubig mula sa itas ng bundok, pababa sa sapa. Bumaba siya mula kay Courtney. Hinubad niya ang boots niya, saka naglagad sa pangpang ng sapa. Matagal na nilubog niya roon ang kanyang mga paa hanggang sa mga tuhod. Napangiti siya. Sa Sabado ng gabi, sasabihin niya kay John na mag-picnic silang dalawa roon. It was the perfect place for them. Romantic. Umahon na siya na makaramdam ng pangangalay at saka umupo sa malinis na dumahan sa bungad. Hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Courtney. Maya-maya, may narinig siyang kaluskos palapit sa kanya. Paglingon niya, isang gwapo at matangkad na lalaki nakita niyang pababa ng kabayo na parang pamilyar din sa kanya. Saglit pang natigilan siya habang nakatingin sa lalaki na ngay papalapit sa kanya. Pamilyar talagang mukha nito, hindi lang niya matandaan kung saan at kailan niya ito nakita. Hello? Bati nito sa baritonong tinig. Napatayo siya. Who are you? Walang kang iting-iting tanong niya. Saka pa simpleng pinasadahan to ng tingin mula ulo hanggang paa. He was very tall, easily 6 feet 2 inches, lean and superbly fit. His jaw was firm and well carved, his nose straight. The breeze lightly ruffled his thick coffee brown hair. Beneath those dark brows, his gray eyes observed her with frank interest. I am Miguel. Ito pala ang kapitbahay na sinasabi ng kanyang ama. Ang gustong i-match ito sa kanya. Well, gwapo nga Miguel na to, but so what? She did not like him or any other guy. Si John lang. And you are Andrea. Tumaas ang isang kilay niya. Kilala mo na ako? Yes, actually this is the second time we've met. I don't think so. I know so. Then he smiled. Madali ka palang makalimot, Andrea. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, okay? Saan ba tayo una nagkita? Kung totoo mang nagkita na nga tayo before. Sa Cebu City. Sandaling napaisip siya. Sa Cebu? Yes, and that was 3 months ago. Nasa Cebu na nga siya 3 months ago. Kasama si Kristen at ang isa pa nilang kaibigan na si Janet. Pero wala siya matandaan na may nakilala siya roon na nagngangalang Miguel. We met inside a bar. We danced together and called you Miss Red dahil nakasuot ka ng red dress ng gabing yon. Naalala na niya ito. Until now, hindi niya nakakalimutan ang eksenang iyon bar sa Cebu. Napatingin ito sa sapa. Naliligo ka ba, Andrea? Hindi. Paismed na sabi niya. Gusto ko lang mapag-isa. Mister? Call me Miguel. Anito sa kabumaba ang tingin sa kanyang mga hita. Bumangon ang ina sa dibdib niya. Mukhang out of control ang mga mata nito, Mister. Natawa ito. I can't help it. You have such a nice pair of legs. Inismira niya ito at naglakad na siya patungo kay Courtney. Akmang sasampa na siya sa kabayo na lapitan siya ni Miguel. May I help you, Andrea? Oh, sure, sabi niya. You certainly may help me. Get on your horse and go away. Napakama to sa ulo. Napapangiting sinundan na lang siya nito ng tingin. Oy, Andrea, bakit kanya ng mukha mo? Tanong sa kanya ng daddy niya. Sumimangot siya habang hinuhubad ng boots niya. Dad, may kabayo rin ba si Miguel? Bakit mo na itanong? Nagkita kami sa sapa, may dala siyang kabayo. Ah, oo. Ipinahiram ko sa kanya yung isang kabayo. Marunong siyang mga kabayo. Ganun na ba kayo ka-close, Dad? Nakairap na tanong niya. He is a nice guy, Andrea. Magalang na bata siya kaya hindi ko napahindian. Don't you like him? No, I have John. Pagkasabi niyon, tumayo na siya. Bit-bit ang pares ng boots niya. Naglakad na siya papasok sa bahay nang walang sapin sa kanyang mga paa. Tinawagan agad niya si Christine na makapasok siya sa loob ng kanyang kwarto. Chris, natatandaan mo ba yung lalaking lumapit sa akin noon sa bar? Sino ron? Maraming guys ang lumapit that night. Gusto nga kitang patay nun eh. Miguel, that's his name. You mean Miguel Benaventura? As in? I'm not sure. Yung matangkad na lalaki, mestizo, mahangin, at super duper gwapo. Nahimigan niya na excitement ang tinig ito. Oo na. Tumili ito sa kabilang linya. Bakit mo na itanong?
Siya yung drift champ. I see. Bakit mo nga naitanong? Bakit bigla mo yata siyang naalala? Nandito siya sa Lipa, girl. Really? Paano mo nalaman? Kapitbahay namin siya. Nagkita kami kanina sa Sapa habang sakay siya ng kabayo at pinarampa ni Daddy sa kanya. What? Are you as in serious? Maarteng tanong nito. Mukha ba ako nagbibiro? Wow, Andrea, pupunta ako dyan tomorrow. Na-excite tuloy ako. Ang gwapo kaya na Miguel na yun. Umungol siya. Mas gwapo kaya si John kaysa sa Miguel na yun. Nagkwentuhan pa sila sandali bago nagpaalaman. Humiga siya sa kama at pilit binalikan sa alaalang 3 araw na bakasyon nila ni Christine sa Cebu 3 months ago. Nasa mall sina Andrea at Christine para mag-shopping. 3 araw lang ang bakasyon nila sa Cebu. Sa unang araw nila doon, dumiretso agad sila sa bahay ng kaklase at kaibigan na lang si Janet para dumalo sa graduation party nito sa hometown nito. Wala silang plano ni Christine sa party pagkatapos silang magtapos mula sa LPU University. Gusto ng mga parents nila magpa-party sa Lipa. Sa ngayon, i-enjoy muna nila ang blowout at Thanksgiving party ni Janet. 4:00 ng hapon, nasa labas na sila ng mall. Dagsa ng mga tao sa car park. Kasalukuyan palang ginaganap ang car exhibition na sponsored ng Unilever. Nakita niya mga streamers na palibot sa car park. May picture na isang gwapong lalaki at nakasulat doon ang Juan Miguel Buenaventura, 5-time lateral car racing champion. Nagsigawan ng crowd. Napatingin sila magkaibigan sa isang dilaw na kotse na umaarangkada sa bilis. Wow! Sambit ni Christine habang siya walang kakurap-kurap sa halos lumilipad ng kotse. Ang driver, na sigurado siyang si Miguel ay isang tunay na driver. Magaling to. He has mesmerized the crowd with full, skillful turns of his car, customized for drifting events and competitions. Walang patid sa sigawan ng mga tao each time the tires of Juan Miguel car screech as it made turns. He's just so great. Bulalas ulit ni Christine. At ang gwapo. Itinuro nitong isang streamer. Hinila niya ito. Tara na nga, Christine. Nahangawit ng mga kamay ko sa shopping bags na to eh. Reklamo niya. Sumakay na sila sa taxi patungo sa hotel kung saan sila nakabili. Nagpahinga lang sila saglit. Kinagabihan na sa auto shop disco bar na sila. Doon na ulit sila nagkita-kita ni na Janet kasama mga pinsan nitong dalaga at binata. Nagpapaligsahan ng mga pinsan nitong lalaki para makuha siyang kapareha sa pagsasayaw sa dance floor. Lahat naman pinagbigyan niya. Ang ilan sa mga to nagpapalipad hangin pa at nagpapayag ng kagustuhang manligaw sa kanya. Dinaan na lang niya sa diplomasya ang pang-discourage sa mga ito. Pupunta lang ako sa restroom. Paalam niya kina Kristen at Janet. Natawa si Janet. Mukhang pinagod ka ng mga pinsan ko, Andrea. As in, pinagod talaga. Natatawang tugon niya. Nang patungo na siya sa restroom, nadaanan niyang mesa ng isang grupo ng mga dalaga at binata. Nakatingin sa kanyang lalaking nakaitim na jacket. May ngiti sa mga labi nito as he immediately inclined his head towards her in the merest mockery of a bow. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Mabilis na iniiwas niya ang tingin saka nagmamadaling tinungo na ang restroom. Paglabas niya, hindi siya tumingin sa mesang kinaroroonan ng lalaki. Sinalubong siya ni Jack, ang pinakamakulit na pinsan ni Janet. Lihim siyang napangiwi. Ayaw na niyang makasayaw pa ito. Ayaw na lang ito ipahiya dahil kay Janet. Sayaw uli tayo, sabi nito. Bago pa siya nakatugon para tanggihan ang imbitasyon nito, may baritonong tinig na nagsalita mula sa likuran niya. Unfortunately, Jack, Miss Red has promised his dance to me. Andrea turned in astonishment. Ang lalaki naka-black jacket at ang nasa harap niya. Ikaw pala, Sir Miguel. Sure, ani Jack. Saka tila nanginginig-ginig pang lumayo sa kanila. Puro ng pagtatakang napatitig siya sa lalaking tinawag ni Jack na Miguel. Hindi kita kilala. You promised me this dance. Nakangiting sabi nito sa kanya. Saka bigla siyang hinawakan sa braso. Gusto niyang tumanggi, pero naisip niya na kung di siya makikipagsayaw rito, lalapitan na naman siya ni Jack kaya nagpatianan na lang siya hanggang sa makarating sila sa dance floor. This time, some sweet music was being played. Napalunok siya ng hapitin itong bewang niya, palapit sa katawan niya, saka bahagyang nagangat na mukha para salubungin ang titig nito. I don't remember. Put your hands on my shoulder, sabi nito. Tumalima siya. Nang dumantay ang kanyang mga kamay sa matipunong mga balikat nito, lalo pa niyang naramdaman ang paghapit ito sa kanyang bewang. And then she moved with him in time to the sweet music, vibrantly aware of his legs shifting intimately between hers. And you were saying? Don't remember what? I don't remember promising anyone a dance tonight. Ngumiti lang to sa kanya.
I am Miguel, and I'm sure you're not misread, right? Na mga sandaling iyon, pulang halter dress ang suot niya na tinernohan niya ng pularing pin heels. Siya nga yata ang center of attraction ng gabing iyon. All eyes sa mga kalalakihan sa kanya pagpasok pala ng grupo nila sa bar na yun. I'm Andrea. Nice name. Very unique. Who are you? Lakas loob ng tanong niya. Kasi ngayon lang kita nakilala. Rumihistro ang isang mapait ng ngiti sa mukha nito. A friend? No, I don't think so. Ani ang pinaporma lang mukha. Teka, kilala mo ba si Jack? Not really, pero nandun siya sa drifting exhibition sa SM kaninang hapon. He is a car enthusiast. Napatitig siya na matagal sa mukha nito. Naalala ko na, ikaw yung drift champ daw. Yun nasa car park sa SM kanina? At your service, ma'am. Ah, okay. Have you tried drifting? Umiling siya. Try it. I'm sure magugustuhan mo. I don't think so. I think so. I started this hobby high school pa lang ako. Sinakay ako ng isang kaibigan ko na noon ang natuto sa drifting. Wow, I felt like I was in an octopus ride in an amusement park. I couldn't open my eyes while my friend was doing the twists and turns and sudden breaks to change directions. Ngumisi ito. Better than bed, I thought. Napatas ang kilay niya sa pagiging bulgar nito. It gave me a high without the drugs. Baliwal ang pagpapatuloy nito. Surprisingly, after a couple of turns and twists, I got used to it. Yes, I was screaming, not out of fear, but out of excitement. It was an awesome ride. Noon ko naisip na baka pwede kong gawing hobby yon. That's how I got started. Napatango siya. Did I really promise you a dance tonight? Naitanong niya doon dahil alala niya na marami nga palang lumapit sa kanya kanina. Ang ilan, hindi niya matandaan ng mukha. Isa kaya doon si Miguel? No. Lalaki ang mga mata niya. Pero bakit? I'm glad nagkaroon din ako ng chance na maisayaw ka ngayon. Puto nito sa sinasabi niya, saka ngumiti ng matamis. Kanina ko pa pinagdarasal na sana'y mapagod pa mga kalalakihang yon sa pagsayaw. Para naman mabakante ka. Hindi siya tumugon. You are the prettiest girl here tonight. Anito hindi naalis ang titig sa kanya. Taga rito ka ba sa Cebu? No. Then where? Batangas. Really? Saan doon? Sa Lipa. Marami akong kakilala sa Lipa. Anong apelido mo? Alcantara. Ah, Alcantara. Kilala mo? Nagulat na tanong niya. Tumawa ito. No, I've never been to Lipa actually. Nakaramdam siya ng inis dito. Niloloko mo ba ako? The music is over. Paiwas na sabi nito sa kahinawakan ng palapulsuhan niya at iginiya siya patungo sa isang sulok ng bar. Tinabig niyang kamay nito takmang tatalikod na pero maaga pa ito't muling hinawakan ang kanyang braso. Don't leave me yet. Look, tapos na tayo magsayaw. Gusto ko lang bumalik sa mga kasama ko. Later, I'm harmless, so just relax, okay? Pero bago pa siya nakapagsalita, may lumapit ng sexy na babae sa kanila. Miguel, let's dance. Nang mapatingin ng binata sa babae, sinamantala ni Andrea ang pagkakataon. Mabibilis ang hakbang, nalamayo na siya rito. Excited na sa nilubong siya ni Christine pabalik niya sa mesa. Si Miguel yun na. Napangiwi siya sabay baling kay Janet. Janet, aalis na kami ni Christine. Pagod at inaantok na ako. Mabuti na lang at hindi ito tumanggi. Na magsitayo na sila aksidenteng napatingin siya sa dance floor. Nakatingin si Miguel sa kanya habang kasayaw nito ang sexy na babae. Silimangutan ito at saka dire-diretsong lumabas sa exit door.